bata ka? Sa bundok kami nakatira eh. Pagbaba namin sa bayan, yun yung first time ko makakita ng sasakyan, makakita ng dagat. Nagtakot pa ako eh, kasi bakit yung sasakyan umaandar, ganyan, sabi ko ganyan. Pati yung dagat, bakit gumagano yung tubig, sabi ko ganun. Kasi nung time na magulo sa bundok eh. Panahon ni Balwig, na yung Commander Balwig dati nung araw. So, nag-organize sila nationwide. Tapos siyempre kaming mga inosente, naapektuhan. Emotional ako habang kinukwento itong story ng buhay ko. Talagang napakahirap ng buhay namin. Kaming pamilya, wala kaming sariling tahanan. Na-experience ko matulog sa gilid ng kalye. Na-experience namin na walang pagkain sa isang araw. Maliit pa yon yung si Congressman Roel. Maliit pa siya. Tapos umiiyak, wala pa kaming tanghalian, wala pa kaming almusal. Tapos mga siguro 1 o'clock, 2 o'clock na in the afternoon, hapon na. Umiyak yung kapatid, mama, pagkain. Sabi ng mama ko, tumitingin sa amin, tapos tumutulo luha ng mama ko, sabi ng mama ko. Anong gagawin natin? Wala naman tayong pagkain, wala tayong bigas na sasaingin, wala tayong pera, pambili. Kakaintindi na ako dahil wala talaga kaming pera. Tumulo rin yung luha ko, umiyak ako. Tapos lumabas ako ng bahay. That time na pumunta ako sa kapitbahay namin, yung may bikiri. Sabi ko, huwag niyo po munang itapon yan. Pipilian ko po muna, alisan ko yung hindi pa masyadong wala pa masyadong amag. Alisan ko ng amag, tapos iinitin ko ulit, tapos para may laman yung tiyan namin. Alam mo, iba ang pagmagutom eh. Iba ang paggutom, kahit na panis na tinapay yan, kainin mo. Medyo panis-panis pa ng konti pag sa ilalim, pero at least makain mo na kasi, ininit mo naman, niluto mo ulit. Makasurvive lang. Makasurvive na bukas, maghanap na naman ng pagkain. Sabi ni Mami D, huwag kayo mawalan ng pag-asa. Sabi niya, magsikap lang tayo mga anak, tulong-tulong tayo. Ang mama ko naglalabada, binabayaran siya ng 25 centavos, piso, ganon, labada. Tapos ako naman, ang ginagawa ko, umiikot ako, nagtitinda ako ng ice drop, nagtitinda ako ng donut, tinapay, pandesal. Tapos yun, tumutulong ako sa abot ng aking makakaya. Yung hasang ng isda, tinatapo na kasi papakain sa baboy rin. Yun, kinuha pa na yun, niluluto ko pa yun. Ganon ang survival talaga ang buhay ko na naranasan. Kaya ako gustong tulungan talaga yung mga pamilya na naghihirap dahil ramdam ko kahit anong laki ng pera na hawakan ko, kahit anong tugatog ng tagumpay na naranasan ko sa buhay, yung dala-dala ko yung experience ko sa pagkabata ko, yung experience namin sa kahirapan sa buhay na aanhin ko man itong milyon-milyon, bilyon-bilyon, aanhin ko man itong kasikatan. Kung lagi akong tinutorture dito sa puso ko, yung mga tao na naghihirap, nagugutom at nangangailangan ng tulong. Marami kang mga naging issue, kontrobersya. Si Manny Pacquiao, hindi perpekto, nagkakamali. Naranasan ko nung araw na pumasok sa isip ko yung kasikatan, na yan yung lesson to learn. Naging lasinggiro ako, babaero ako, sugarol ako, lahat, mapagmura ako. Pero nung pumasok ako sa politika, naging congressman ako, sabi ko, alam nyo, sabi ko sa asawa ko, babaguhin ko yung sarili ko by God's will, God's blessings. Sabi ko, kaya ko. Gusto ko maging halimbawa kasi kung magsisigaw ako na ito gawin ko, pagbabago, sa sarili ko hindi ko kayang baguhin eh. Kasi naniniwala ako na ang tunay na pagbabago sisimulan mo sa sarili mo. Kailangan mo ng pananalig sa Panginoon, bigyan ka ng strength to overcome all those trials and temptation in your life. You need to be strong, especially in your relationship to God, and to be firm to achieve your goal as a good public servant. Most of the Filipino people knows my vices before, di ba? May casino ako, may club ako, may mga manok ako, nagsasabong ako, marami akong mga babae. Nung na-realize ko, nung naging public servant ako, pag sinabing public servant, kailangan maging halimbawa na padre de pamilya. Maging halimbawa ka sa mga tao na pinamumunuan mo. Fair but firm. Kung ano yung tama, yun ang tama. Puna, kritisismo, pangbabash ng mga tao, paano mo sinishield yung pamilya mo, yung mga anak mo, yung asawa mo? Ito yung sinasabi ko sa mga anak ko, sa pamilya ko. Sabi ko, maraming mag-criticize sa'yo. Maraming magda-down sa'yo.
crab mentality. Yan ang mayroon tayo dito sa bansa natin, yung crab mentality. Instead na awayin mo, kasi sa Bible, nagsabi ng Bible ng Romans 12 verse 17, do not repay evil for evil, but be careful to do what is right in the eyes of everyone. So, meaning to say, wag mong suklian yung masama sa masama. Instead, suklian mo siya ng kabutihan. Sabi ko nga, I live my life like every day is the last. Kung mamatay ako today, so what? Kung yan ang kagustuhan ng Panginoon, tomorrow, matay ako, no problem. Ang gusto ko lang is right attitude, inspiration to the people, na maging halimbawa ka. Matapang ka in the right way. Most important verse na hindi ko pwedeng kalimutan, yung Psalm 119 verse 11. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Tinatago ko ang iyong mga salita sa loob ng aking puso para hindi ako magkasala laban sa iyo. And then Isaiah 41 verse 10, sinabi doon, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. In General Santos City, sa lugar namin, na every Sunday may boxing talaga, tapos nabalitaan ko na may premyo ng 50 pesos ang manalo. Sabi ko sa mga kasama ko, sali tayo dahil may premyo eh. Hindi ko na inaasahan ko, ano ba yung, bakit yun, magsuntukan lang, may time, tapos na, may premyo ka. Okay na siya. On that time, ang kilo ng bigas, nasa 650 pesos pa lang. 6 pesos pa lang. So yung pag 50 pesos, malaki na yun, maraming kilong bigas na mabili. Wala talaga akong alam kung ano yung boxing. Yung uncle ko kinuwento sa akin, ito yung boxing. Yung pinasok mo, boxing yan. Tapos sabi ko, ano ba yan? Sabi niya, may world champion yan, may Philippine champion yan. So in-explain sa akin, ganun ba? Tapos kwento kami, maliit pa ako. Sabi ng uncle ko, ano kaya, Will ang tawag sa akin. Pinapanood namin yung laban ni Mike Tyson nung araw. Maging ganyan ka, may build ka rin. No, makilala ka, mag-champion ka sa buong mundo. Siyempre, bata. Doon ka lang sa pinakasulok ng isang lugar. Mahirap. Tas, magsabi ka ng ganun. Boxing, the most important is science. You have to thoroughly study what techniques that you are going to prepare for a fight, especially a championship fight. You have to think about the solution. Accomplish those goal na to resolve this problem. May style ako na gusto kong maabot, gusto kong ma-achieve. Talagang dedication, hard work, disiplina, determination, talagang pinaghandaan ko, gusto kong maabot yung goal ko na yan. Malakas yung puwersa ng kaliwa mo, ng mga kamay mo. Sa tingin mo, biyaya yan ng Panginoon sa'yo para makalagpas ka rin dun sa panahon na yon na talagang mahirap yung pamilya. So gustong-gusto ko makapag-aral, makapagtapos. Hindi ko pinagsisihan ang mga nangyari sa buhay ko. Kasi in that way, now I realize everything na doon pala ako dinaan ng Panginoon. Siguro ginawa ng Panginoon bago ako sumikat, bago ako nakilala, naging ganito ako, marunong ako lumingon sa pinanggalingan. Marami tayong mga scholar, marami tayong mga pabahay. Kung pera ito ng government, obligado lang na ipaalam ko sa tao na ito ang mga ginawa ko, talking about ng pabahay. Yung pabahay kasi, libo-libo na yung nabigyan natin ng pabahay, pero hindi kasi yun, sa government naman yung mga income natin sa boxing. Yung bawat fight, may makadagdag ako ng mga bahay. Libre yun, pinapagawa ko sa division, tapos akala na, si Manny Pacquiao, mag-business na sa division kasi napagawa ko ng mga bahay, concrete lahat. Tapos hindi nila alam na ibibigay ko libre, walang bayad kahit piso, walang bayad. Nagawa ko yan. Mga batang pinapaaral mo, that's also out of your own money. 2005, yung mga scholars na nagtatrabaho na sa abroad, ganito, punta ako sa Dubai, isa sa waiter doon. Sabi niya, Sir Manny, Pilipino. Sir Manny, marami pong salamat sa lahat po ng tulong ninyo dahil po sa inyo, nandito po kami. Sabi ko, thank you. Salamat. Pilipino ka pala. Sir, sabi niya, Sir, scholar niyo po ako. Nag-graduate po ako sa scholar niyo from high school to college. Tapos sabi niya, dito na po ako nagtatrabaho. Sabi ko, that's good. Natutulungan mo yung magulang mo. Tapos, I was in Japan. Kain ulit ako sa isang hotel. Hindi ko maalala. Ay, Sir, scholar niyo po kami. Dito na po kami nagtatrabaho. Mga mahirap na tao, pinaaral ko, tinutulungan ko, nakapagtapos, nakapagtrabaho pa sa abroad. Alam mo, since 2005
2004, sumusuporta na ako ng paaral lahat. Ang dami nang nakapagtapos ng pag-aaral. God is good all the time and without God, we can do nothing. Yan ang ipinaka-importante. Napakasaya ng pakiramdam ko na makita yung nangarap na mahirap, hindi makapag-aral eh. Nangarap sila ng umasinso, makatulong sa magulang nila. At least, nakita ko na yan ang gusto ko kasi alam mo diyan na puso ko na ang saya ng pakiramdam ko na nakita sila nagtatrabaho sa proud ako na especially may mga teachers pa, may pulis, iba-ibang mga kurso na nakapagtapos. Iba pala yung pakiramdam, no? Talagang yung nakakataba ng puso na ganon. At alam mo pa, yan ang pangarap na sa puso ko na yung mga mahirap sana guminhawa din sa buhay. Nakapagtrabaho sa ibang bansa, may nasusuportahan yung pamilya niya, nakabili na sila ng bahay, may sariling negosyo. Tinatawag nating sustainable livelihood. At least may income na sila. Na wag lang tayong sumuko, mangarap tayo, patuloy tayong mangarap. Manalig sa Panginoon kasi ang Panginoon lang talaga ang siyang gagabay sa atin. Para sa akin lang, as a public servant, kailangan may resulta. Kung may pangarap ka, kailangan gawin mo. Sa akin, importante yung action, not words. Sa pagiging politician, pag may mabagal na mag-action ng itong problema, itong gana, tapos walang gumagawa, minsan pag naghihiring, nagagalit ako kasi we discussed this topic, the previous hearing, committee hearing, and then after 3-4 hearings, yun pa rin yung pinag-uusapan. Sa akin, hindi pwede sa akin yan. Pag pinag-usapan natin, kailangan may resulta. Ano bang solusyon? We know already the solution. We know already the answer. But nobody's doing the works. Kaya ang mga tao nagsasuffer. Ano yung mga nagawa mong batas nung ikaw ay congressman? As a congressman, hindi lang mga batas yung mga farm-to-market roads, hindi simentado, ilang oras, araw kung magbiyahe yung mga para bumaba lang, walang sasakyan. So ngayon, at least, simentado na coast to coast ng probinsya, and then most of the farm-to-market roads, simentado na rin. Laki ng pasalamat ko dahil in that way, beside of, although my job is a legislator, nakapag pasiminto tayo most of the major roads in the province. Baka pwede mo naman akong pakitaan, pasiklaban, ano na ba yung mga batas na naipasa mo bilang senador? Meron tayong sa 17th Congress, mayroon tayong 94 resolutions na i-file. Mayroon tayong 52 bills. Out of 52 bills, 14 na po ang naging batas doon. Isa doon sa pinaka gusto ko, yung Republic Act 11227 or tinatawag natin Handbook for OFW of 2018, which is tayo ang author nun. Malapit sa akin yung OFW sa puso ko. At meron tayong Republic Act number 11223, Universal Healthcare Act, co-author tayo doon. Republic Act number 11163, National Bible Day, author tayo. At Republic Act number 11239, abolishing the road board. Na-abolish natin yung road board, nakadagdag ng funds, malaking budget na naidagdag na magamit pa ng government. At least minimum of 60 billion pesos. So yun yung naidagdag natin taon-taon. Isa sa mga pinasa natin din yung sin tax, which is tobacco tax and alcohol tax. Kasi ito yung gustong i-explain sa taong bayan na bakit dyan ako gustong magtaas. Hindi na deserving ang mga tao na magmahal palalo lahat ng mga bilihin eh. Yung mga basic commodities na ginagamit ng tao. Nakapag-generate tayo para sa government at least minimum of 80 billion a year. So malaking tulong yun kung ano yung fundingan ng ating gobyerno, especially yung universal healthcare na ipasa natin. So at least may funding na para sa mga tao, pinapakinabangan ng taong bayan ngayon. Mas mabuti pang mahal na lang ang sigarilyo, mahal yung alak, kaysa magmahal yung bigas. Magmahal yung bigas, asukal, kung ano yung mga sinasabi kong basic commodities. Gano'n ka hands-on pagka gumagawa ka ng batas? Kailangan pag-aaral nakagawa tayo ng batas na nakakatulong sa ating mga kababayan, na nakikinabang. I cannot compromise my commitment
to the Filipino people. Kasi nandito ako sa posisyon ko dahil pinagkatiwalaan nila ako. And ang promise ko sa kanila, I will not let you down. Sabi ko, gusto ko maging proud kayo na si Manny Pacquiao isinalin ninyo sa sulat, sa balutan ninyo, na ibinuto ninyo pinagkatiwalaan. Manny Pacquiao, ano sa tingin mo ang pinakamalaking problema ng Pilipinas? Ang ganda ng tanong na yan. Kung ang bahay natin gumagastos ng 100,000 a month, ang bahay kumikita lang ng 50,000 a month. Sa tingin mo makasurvive ang bahay? That's the situation of this country. Yan ang nakikita ko na very alarming to our country, to the Filipino people. Na lalo pa tayo mag-suffer kung hindi natin maagapan yung problema na yon. The 2021 budget, proposed budget is 4.5 trillion something. But you know how much the income of the government, of the nation? It's only less than 3 trillion. So 3 trillion, babawasan pa yan sa mga subsidized agencies. Magkano uutangin natin? Yan ang demand ng bahay, palaki ng palaki yung demand ng bahay, yung gastos ng bahay, palaki ng palaki. Ang income ng bahay, ito lang. Sa tingin mo, makasurvive? Kahit sinong tanungin natin. That's the situation of this country. Na ang tao dapat malaman nila. Lagi tayo nangungutang pag may gagawin ang government. May sakuna, utang. Pag may project na gagawin, mangutang, utang. Wala income eh. Kasi ang gastos ng bahay, 100,000, ang income 50,000 lang. Common sense ang problema ng bansa natin na dapat malaman natin. Alam mo, dito sa bansa, hindi lang dito lahat. Dito. Dito ka, dito. At saka, higit sa lahat, paniniwala mo sa Panginoon, pananalig mo sa Panginoon. Dalawa lang kasi ang source of income ng government. Unang-una, tax revenue income and non-tax revenue income. When I'm talking about non-tax revenue income, including GOCC, ngayon, ang government natin, isa na lang ang pinagkukunan ng revenue income annually. Ano yon? Dito sa tax revenue income, nagre-rely. Hindi ko alam kung ano bang nasa isip natin. Tayo ba'y may utak o wala? Sorry, emotional lang ako. Katakot-takot na taxes ang iniisip natin para madagdagan ang income ng government. Tax revenue income and non-tax revenue income. Ang problema, ito nawawala na ito, na supposedly, dito isa sa magre-rely ang government, kailangan kasi kumita ang bahay, kailangan kasi kumita ang ating government kasi may annual budget na ina-approve taon-taon. Pero dito sa bansa natin, very alarming. Bawat ikot ng bahay, nangungutang. So ang problema dito, ito, nawawala na talaga. I'm sorry to say this, but this is what happened to our country. I-privatize natin ito. I-privatize natin. I'm not blaming this big business sectors, ha. Good faith sila bumili kasi inoffer sa kanila, binili sa kanila, bininta sa kanila. Good faith sila, wala silang kasalanan. Ang sabi nila, kailangan i-privatize ito kasi nalulugi. Okay, tama? Ang tawag dyan, lack of leadership. Bakit? Bakit malulugi? Nalugi na sana yung mga private sectors. Marami sa atin na galing-galingan na ito. Ang tawag ko dyan is pretentious genius leader. Tamantalang kawawa ang mga mahirap na tao. Malaki ang pag-alala ko, ang mga tao, hindi nila alam. Kaya ko sinasabi ito, kasi gusto kong malaman sa buong sambayan ng Pilipino na ito po yung sitwasyon. Useless ang pagiging politician ko kung wala akong magagawa. Maging katulad ako doon sa mga trapong politician. Useless. Gusto ko, habang nandito pa ako sa politika, gusto kong iayos para sa kapakanan ng mga mahirap na tao. Kasi doon ako galing. Anong take mo sa corruption naman? Ang gripo, ang daming tagas. Ang daming tagas. Dapat ayusin kasi maraming tagas eh. Patak na lang napupunta rito. Ang ibig kong sabihin, maraming korupsyon, iba't ibang mga ehensya ng gobyerno na dapat ayusin. Please, maawa tayo sa sambayan ng Pilipino, maawa tayo sa sariling bahay natin. Sariling bahay natin, ninanakawan natin ang mga tao naghihirap, nagugutom. Kung wala kayong malasakit, wala kayong pagmamahal sa ating mga kababayan na naghihirap, nagugutom. Ako, kasi doon ako galing. Na ang pangarap ko,
na ang susunod na maging leader sa bansa natin na ito dapat ang gawin. Like I said, ang gripo, ang daming tagas. Dapat ayusin yung PhilHealth. Kita mo, billion. We are not talking about millions, 100 millions. Billions ang pinag-uusapan natin. Itong non-tax revenue income dapat palakasin. Once you lower the taxes, magmura lahat ng bilihin. Once na magmura lahat ng bilihin, ang mga mahirap, madali na makakain. Kasi yung 20 pesos nila, yung 10 peso nila, yung 50 pesos nila, makakabili na ng bigas pagkain. Eh ngayon, may 10 piso, makabili sila ng 1 kilong bigas? Hindi. Once you lower the taxes, especially yung corporate tax. Akalain mo, di ba? Yung corporate tax, kung ibaba mo ang corporate tax ng 15% flat, wow! Para tayong imbudo. Lahat ng mga business sectors, mga malalaking company, lahat ng mga dito mag-invest sa atin. Kasi makakumpit na tayo in other country like Singapore, like Malaysia, Cambodia. Ang taxes kasi nila sa Thailand, ang taxes nila ay 20%. Yung corporate tax nila, 20%. Yung Singapore naman, 17% ang corporate tax nila. Eh sa atin, 31%. Or more or less 31% ang taxes natin. Eh kung ako investor naman, ako magnegosyo, bakit ako mag-invest dito sa Pilipinas? Ang pangarap ko, lower tax, corporate tax, 15%. Pero hindi mo magagawa kaagad dyan, hindi mo magagawa yung 15% corporate tax, ilo-lower mo lahat ng taxes dito sa bansa natin. Pangarap ko, alisin yung 12% VAT, yung mga taxes, flat, 15%. Individuals and corporate tax. Eh sabi nila, anong alam ni Manny Pacquiao? Kaya ako sinasabi itong problema na ito, na ito yung problema, ito yung solusyon dapat. Yung mga tao kasi, sabi niya, kailan, I have to speak good English, I have to speak perfect English to prove that I am a good leader. No, the most important for a leader is this. If you already know the problem, you know how to solve the problem. That's what we need. In this pretentious, genius politician, trying to speak good English, perfect English, to impress people. And that's what happened to this country. Ngayon, ano ba yung sinasabi ko na solusyon? Once you lower the taxes, corporate tax in individuals, once you lower taxes, malaking ginhawa sa tao yan. Malaking ginhawa sa mga investors, mga business sectors. In that way, domino effects. Ano yung domino effects na yan? It will create more jobs for the Filipino people. Ang mangyayari niyan, ang trabaho maghanap ng tao, hindi ang tao maghanap ng trabaho. Diyan yan sa economic growth natin. Water supply, electric supply, telecommunication. Yang tatlo na yan, based on my study, pag-aaral ko, yung tatlong company na yan, makapag-generate sa government annually, at least hindi bababa ng 3 trillion annually. Sa tatlo lang yan ha. Ikaw leader, ikaw namumuno sa bahay. Ikaw namumuno ikaw galingan mo, sikapin mo na ang bahay na pinamumunuan mo, earning enough to cover up the annual budget. Kasi pag maganda yung growth and development sa bansa natin, yung mga pag-rebuild nila sa government, mababawasan yun kasi magkakaroon sila ng trabaho, magiging highly urbanized na lahat buong sulok ng mundo. Because, why? Because the economy is growing. That's what I'm talking about. The more investors coming to our country, the more the Filipino will benefit from that. Yun yung solusyon natin na palakasin nyo na lang natin yung non-tax revenue income, lower natin yung tax. In that way, makakaahon tayo sa kahirapan. Ngayon, kung ang bahay gumagastos ng 100,000 a month, kumikita ang bahay na ngayon, mababa taxes, nakaginahawang mga tao, makabili ng murang pagkain, kumikita ngayon ang government ng ang bahay ngayon ng 200,000. Ang gastos ng bahay monthly, 100,000 lang. Abay, may 100,000. Ito ang gagawin. Ang 50,000, ibabayad mo sa utang. Laki ng utang natin eh. Ang 50,000, ibabayad mo po unti-unti. Ang 50,000 is saving mo yon kasi anything na project na emergency, may mga emergency like ditong sakuna, hindi natin in-expect ito. Mayroon tayong funding, hindi tayo mangungutang. May i-develop na skyway o subway system. Hindi mangungutang bahay kasi may pundo. Yan dapat ang mindset natin. For this country, we need a concrete long-term plan. When I'm talking about concrete long-term plans, we are not talking about 6 years, 3 years. We are talking about minimum of 30 years to 50 years. Yan ang dapat malaman ng taong bayan kung anong sitwasyon ng bansa natin ngayon. Napaka-importante na malaman ng taong bayan kung magkano na yung utang natin.
Ang utang natin ngayon nasa 9.6 trillion. Ganyan kalaki ang utang natin. Kung equivalent mo na ang bawat Pilipino, hindi ipapanganak pa lang, may utang na siya na more or less 84,000. 84,000 ang utang ng isang tao. So, very alarming. Tapos, kung hindi maagapan kasi itong problema na ito, alam mo, palaki ng palaki yan kasi taon-taon nangungutang tayo. Anong solusyon mo dun sa nagbabangayan palagi? Either dilawan ka, DDS ka, or parang palaging pagka meron kang sasabihin, kukulayan ka nila. Alam mo, ang kailangan din natin dito sa bansa natin, we need unity, solidarity to achieve victory. Dilawan ka man, DDS ka man, dilawan ka man, lahat tayo magkaisa, hindi tayo dapat mag-away. It's not a good example for the people na we are fighting each other to become a leader. The more na nag-aaway ang leader natin, naghihiwalay tayo, the more na maghihirap ang sambayanang Pilipino. Maging instrumento tayo for peace and development. Naobserbahan ko walang disiplina yung mga Pilipino. Ang tao nawawala na ng respeto sa ating bansa. Why? Dahil empleyado, government workers, politician, leaders, mga kurap. Paano magkaroon ng respeto? May favoritism. Hindi dapat ganun. Dapat pantay tayo lahat. Ang importante natin yung pagpapatupad ng batas, hindi tayo maging kurap. Pag nasa ibang bansa tayo, masunurin ang mga Pilipino, sumusunod sa batas, sumusunod sa batas trapiko, sumusunod sa government. Dito sa atin, nawawala na ang respeto ng tao sa gobyerno kasi kasalanan din ng mga nasa gobyerno. Kasi imbes na maging halimbawa na leader, paano ka maging halimbawa? Ang sarili mo hindi mo kayang baguhin. Ang sarili mo hindi mo kayang ipakita na ikaw ay inspirasyon na leader. Pabor ka na ikukulong yung mga korap. Yan ang pangarap sa buhay ko. Yan ang pangarap ko sa buhay ko. Mabigyan ng hustisya ang mga tao. Mabigyan ng hustisya ang mga maliliit na tao, ang mga mahirap na tao. Kasi sinasabi ko nga, si Manny Pacquiao, ang puso ni Manny Pacquiao manatiling mahirap katulad ninyo. Mahal ko kayong lahat. Kahit na magalit kayo, not all of you agree with me or support me, but I love you. I know what you're feeling. Alam ko yung pakiramdam ninyo, pero mahal ko kayong lahat kasi dyan ako galing. Sino ba ako para magtanim ng galit sa inyo? Sino ba ako para magalit din sa inyo? No. I am a simple man also na natutulog sa kalye. Minsan makakain, minsan hindi. Yun. Yun ang palagi nasa isip ko, nasa puso ko. Na iniisip ko palagi. Ang sarap ng pakiramdam ko, yung kinuwento ko sa'yo na pag nandoon ako sa Dubai, na scholar ko pala yung nagtatrabaho doon. Sir, salamat sir. Ang sarap ng pakiramdam. Mm-hmm. Sir, sorry, mayabang ka daw dahil namumudmud ka ng pera. I always believe this passage in the Bible. When you exalt yourself, will be humbled. Those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Pinapataas ng Panginoon. Kaya yan yung ano ko, I'm hoping na talagang itong problema natin sa traffic. You mentioned sa traffic kanina. Sa sobrang mga sasakyan dito sa Metro Manila, walang nadagdag na daan. Ang dahing solusyon na dito, dagdagan yung mga skyway, subway system, dagdagan yan. Kasi wala na eh. Bakit? At bakit naman nandito lahat ng tao? Bakit naman nandito lahat ng tao? Kasi isa na yan sa mga pinaproblema ko na dapat natin i-resolve. Dito ang tao lahat kasi dito ang ekonomiya. Dito may trabaho sila, mataas ang sweldo. Which is, kung suportahan yung Visayas and Mindanao o kaya North Luzon, i-develop doon, yung mga taga Visayas, Mindanao, hindi na pupunta dito. Yung mga taga North Luzon, hindi na pupunta dito sa Metro Manila para magtrabaho o mag-business. Hindi pa develop yung Visayas and Mindanao, which is napakaganda. Dapat fair tayo. Develop the country. Alam mo, napakarami sa Visayas area, Mindanao area, dito sa North Luzon area. Ang dami nating dapat i-develop. Yung tinatabi ko na, i-ano natin ng economic zone, industrial park. Importante yun. Yun po ang isa sa mga ano ko na, ang makinabang yung mga tao doon. Lahat. Wala na yung mawawala din yan, malisin yung magpabundok, magrebuilde. Kasi may trabaho na sila kung may hanap buhay ka. Mahinis mo pa ba na magrebuilde?
pag-usapan natin yung itong salary, yung sweldo ng mga tao. Pumupunta ang mga tao dito sa Metro Manila kasi malaki ang sahod dito. Bakit ayaw nila mag-stay doon sa probinsya nila? Kasi maliliit ang sahod doon sa kanila. Yan ang isa ka problema na yan. Gusto nila dito sa Metro Manila kasi malaki ang sahod kaya kumpara nga naman sa probinsya. Ang gusto ko, across the board, nationwide, pareho ang salary standard. Yung salary lahat pareho, walang maliit, malado, para magbalikan lahat sila doon. Ngayon, ano namang disadvantages doon sa mga business sectors sa ibang mga probinsya? There is a way, there is a solution. Bawasan mo yung taxes nila. O, di ba? Kung ano yung mga probinsya na hindi pa urbanized, bawasan mo yung taxes nila. Eh di, instead nagbabayad sila ng taxes, napupunta doon sa sweldo ng tao. Sa mga magsasaka, may idea ka paano sila matutulungan? Malaki ang utang na loob natin dito sa mga magsasaka. Sila ang nagpapakain sa atin. Sila ang nagpapakain sa atin. Itong kinakain nating bigas, pagkapagkain, dahil sa kanila yon, sa pagsisikap nila. Tapos pabayaan natin sila? No. Mali yan. Mali yan. Dapat unahin natin sila. Dapat ang government ang bibili sa palay ng mga mamamayang Pilipino. Na in that amount, hindi bababa. Kasi pag doon ka sa private ka, binabarat eh. Kawawa ang mga farmers natin. Na yun lang ang source of income. Sinasabi ko nga, itong rice tarification law, ang purpose talaga, maganda ang intention nito, pero hindi lang maganda ang pagka-implementa. So, we will review it. Nag-file na ako sa Senate na i-reviewin yung rice tarification kung kailangan i-abolish na kung hindi naman nakakatulong sa ating mga farmers natin. Bakit hindi natin i-abolish ang mga farmers nagugutom? Umiiyak. Itong mga OFWs, talking about them, malaki ang utang na loob din natin sa kanila. Magkanong remittance na inuuwi nila dito taon-taon? Kita billions of pesos na ang inuuwi nila dito sa Pilipinas. Napakahalaga at bigyan natin ng importansya. Kaya nga, pag upo ko agad, i-final ko yung OFW handbook para naman extra protection sa kanila, para in case may emergency, alam nila kung sino kukontakin nila. Hindi ka natatakot na maubusan ka ng pera para sa pamilya mo? Kung lagi mo pinamimigay? Alam mo, since 2000 pa, tumutulong na ako sa kapwa. Tumutulong na ako sa mga tao. Hindi ako natatakot. Bakit? Lahat ng mga bagay dito sa mundo, ang pagmamayari na ang Panginoon ay na sinusunod ko. Ang Panginoon ang nagbibigay ng lahat. Mauubusan ba ang Panginoon ko? Ang Papa ko, maubusan ba? Noon pa ako nagbibigay ako, wala man, hindi pa naubos. Wala pa ako sa politika, tumutulong na ako. Proud ako. Yung sinabi ko kanina, yung nasa Dubai ako, may waiter doon. Alam ba yung nung nag-aral siya, hindi pa ako sa politika noon. Wala pa ako sa politika noon, yung sa Japan. Wala pa ako sa politika noon, nung nag-aral sila. Tumutulong na ako. Pero, sabi ko, bakit ka pala pumasok sa politika? Sabi ko, mas marami akong magagawa. Kasi nakikita ko, ang politika dito sa bansa natin, ginagawang business. Karamihan dito sa bansa natin. Alam mo, ang iniisip nila, politics is a business. Politics is not a business. It's a public service. Dapat hindi mo pinagkakitaan yung politics. Importante, tunay na may malasakit at pagmamahal sa ating bansa. You don't need to pretend. You need to pretend that you are genius or smart enough to impress people, to deceive people. Hindi na uso ngayong panahon na yun. Importante, yung madama ng mamahihirap na tao, madama ng maliliit na tao, maghihirap na pamilya, na mahal sila. Yun ang importante. Which is, hindi ako magsasabi ng tapos. Pero sa akin, hindi ganun ang politika. Ang politika, public service, na tulungan ang mga tao. Now, if you ask me, are we going to talk about politics? No. Mas magagalit ako kung pag-usapan politika. Kasi this is not the right time to talk about politics. This is the time to have a concrete
solution, immediate concrete ha, immediate solution for the problem. Paano yon? Nagugutom ang tao, sama-sama tayo, tutulong-tulong tayo, mag-initiate tayo sa ating abot makakaya. Kahit sariling pera natin. Ang pera ng government, sige, okay yan. I-dole out natin sa taong bayan, i-dole out natin yan. Pera nila yan eh. Dapat magkanya masaya tayo. Ang importante dito, kailangan sarili natin pera. Kaya ang mga private sector, private company, mga mayaman, mga tao, mga mayaman, mag-initiate na lang tayo. Tulungan natin yung mga mahirap na tao, nagugutom, walang tahanan. Yan po ang pangarap ko po dito sa ating bansa. Ang pangarap ko dito sa Metro Manila. Zero squatter. Imagine mo, walang squatter dito sa Metro Manila. Kayang bigyan ng bahay sila. Kaya silang bigyan ng sariling bahay. Nagagawa ko po sa pera ko na income na binigay sa akin ng Panginoon. Libong-libong pamilya ang nabigyan ko eh. Hindi nila alam. Binibigay ko libre, kahit peso. Wala akong kinuha sa kanila. Wala akong sinisingil. Alam mo, makita ko yung reaksyon ng tao. Umiiyak na, nanginginig na sa tuwa. Biro mo, wala kang bahay. Bibigyan ka ng sarili mong lupa, sarili mong bahay. Konkreto pa, hindi yung nipa-nipa lang. The true test of a leader ay pagka dumating yung mga unimaginable crisis. Lahat ng problema na yan may I don't want to elaborate about the solution of that question, about the solution of that problem, because I don't want to compare myself to other politicians, to other leaders. Pero sa abot ng ating mga kaya, dapat magkaisa tayo para mapaghandaan natin kung ano pa yung mga darating mga sakuna, kung ano yung mapaghandaan natin, especially kung mga sakuna na dumarating, nagkaisa tayo, maaksyonan ka agad natin yung mga problema na yan, yung mga nangailangan, yung mga tao, kung kailangan silang ilikas ka agad sila habang ano. Example ko lang yan pagdating sa usaping problema ng bansa natin. Ang pagtulong natin, tuloy-tuloy yan. Itong tulong ko na ito, kumbaga, blessings ito ng Panginoon sa akin. Hindi ito pera ng gobyerno. So, hindi ko kailangan i-announce. Yun kasi paniniwala ko. Pero, sa akin, initiative ko ito, tulong ko na sa biyaya ng Panginoon sa akin, sa abot na aking makakaya, ginagawa ko ito. Ngayon, kung yung mga tao na nainggit, gawin din nila, tumulong din sila na ganon. Hindi lang mga relief goods. Relief goods, sabi ko sa kanila, in-explain ko naman sa kanila na itong tag 8 kilong bigas, sardinas, noodles, may medicine kit pa, pang bata sa kamatanda. Oh, sabi ko ngayon sa kanila, sabi ko, ito para sa inyo, at ito namang 1,000, itong 1,000 kasi hindi lahat na dito na cover up na yung pangangailangan niya. May ibang bibili ng gatas, bibili ng gamot, bibili ng vitamins sa mga anak nila. At least mayroon silang pera. Ako, nangangarap ako ng isang mapayapang bansa, may pagkakaisang bansa, maunlad na bansa, higit sa lahat. Bansa na may Panginoon, bansa na lahat ng tao sumusunod sa ating gobyerno, bansa na ang lahat ng tao nirerespeto ang gobyerno, at ang gobyerno natin hindi tinutolerate yung corruption. Ang gobyerno natin ini-implement ng gusto ang batas natin, mahirap man o mayaman. Yan po ang gusto kong na isang leader na maging mamuno sa ating bansa, na may malasakit, pagmamahal na tunay para sa ating mga kababayan. Ito lang maiwanan ko. Kung gusto mo ng pagbabago sa bansa natin, magsisimula sa bawat isa. Maging halimbawa at inspirasyon na leader. Yun po ang ano natin. We're not talking about here about tapang, about anything. We have to exercise the power of the government. We have to exercise na lahat ng tao sumusunod sa gobyerno, lahat tayo sumusunod sa patakaran ng ating gobyerno, lahat ng tao nagmamahalan, nagkakaisa, at hindi nawawala ang respeto sa ating gobyerno. Because I always believe that the authority is established by God and instituted by God. The Bible says, whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted. Therefore, all of us will be bound to the authority and submit to the authority, to the governing authority. Thank you.